Lisan mo na dyan, masang matapos na agad tayo. Kay, kailan pa kaya aalis ang banyagang mananakop? Huwag kang mag-alala at aalis lang din ang mga yan. Nandito kami ngayon, sa kaya ng Espanya, upang kolektuhin na inyong buwis sa nakalipas sa buwan. Bakit kami magbahit kayo kami papakita ng buhay dito? Hindi nyo kami alipin kaya wala kayong karapatan para diktahan kami! Daan-daan ka sa pananalita mo, Indio. Baka nakakalimutan mo, nasa ilalim kayo ng pamumuno ng Espanya. Kung ayaw nyo masaktan, sumunod na kayo sa aming nais. Hindi nagtagal ay pinawalang bisa ng mga Kastila ang pribilehiyo na natatanggap ng mga Pilipino noon. Dahil sa pagbabago ng patakaran, nagreklamo ang mga Pilipino at dito nakaisip ng pagpupulong ang mga Indio. Lahat para sa pagtitipon? Handa na po ang lahat, Kapitana. Ang sunod para kay Padre Zamora na ipadala na ba? Papadala ko na rin po ngayon mismo. Tarungan ang ginagawang pang-aabuso ng mga Kastila. Mga kapatid, sobra ng pang-aapi. Inalis sila ang ating pribilehiyo at binawasan ang mga sahod at inaapi ang ating lahi. Panahon na para lumaban. Handa na po kami sa rento para sa ating bayan. Hindi lang to para sa atin, kundi para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ibigay ni Kapitana kay Padre Zamora, ikaw nang bahala. Ang araw po, Padre Zamora. Magandang araw din niya. Anong may paglilibig ko sa'yo? May pinabibigay na sulat si Kapitan. Maraming salamat para dito. Walang anuman. Mauna na ako sa'yo. Ah, ganun ba? At talagang may binabalak ang mga hampas lupang yon. Kumanda sila. Sige na, makakalis ka na. Nang malaman ng gobernador ang palihim na pagpaplano ng mga Indio ng pag-alsa laban sa Espanya, agad itong nagdesisyon. Kinig kayo lahat sa akin. Bukas na bukas, isusugudin tayo ng mga Indio. Huwag na huwag niyong pababayaan na may materyal sila sa kanila kahit isa. Intindihan? Susunod, General. At dumating na ang araw sa pagtutuos ng mga Indio at Kastila. Inyo! Para sa kalayan! Lord! At gaya ng utos ng gobernador, walang natirang buhay na Indio sa digmaan laban sa mga Kastila. Kinabukasan ay nagtungo ang mga armadong Kastila sa mga simbahan kung nasaan ang tatlong pari na sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Magandang umaga sa inyo. Ano may paglilibig ko? Ano gawin ang buong simbahan? Kala na po, hindi na tama ang ginagawa nyo. Kung papasok kayo sa simbahan na walang pahintulit, ako'y nakikiusap, umalis na kayo. May nakita ko isang katunayan na ikaw, Padre Zamora, ay isang taksin! Nakapin yan. Bitawan niyo ako. Anong ginawa kong kasalanan? Taksil na pinaparatang niyo sa akin. Wala akong kasalanan. Padre Burgos, kayo ay naaresto namin sa sana pagtataksil. Sandali. Anong pinagsasabi niyo? Bigla na lang kayo pumapasok dito sa simbahan. Nakapin yan. Takpin yan. Bakit ginagawa nila sa atin to? Wala na tayong magagawa. Ito na ang kapalaran natin. Haldua, Ano po yan, General? kaya kong ipatigil ang pagpapabitay sa iyo sa isang kondisyon. Yan ay kung babaliktad ka at isasakdal mo ang kapwa-pari mo. Sige po, General. Basta't ipangako mo lang sa akin ang aking kaligtasan. Sige, sa araw ng pagbitay, ikaw ay magpapawalang sala. Yung apat ay naatulan sa pamamagitan ng garote dahil sa paglaban sa mga Kastila. Commence, Colgando, Francisco Saldua. Si Saldua ay nakangiti habang pumapanhik sa pag-aakalang siya ay mapapawalang sala, alinsunod sa pangako sa kanya ng mga Kastila. Ngunit
Padre Gomez. Tayo magtungo na kung saan ang mga tao na hindi titinag kung hindi pagagalawin ang may kapal. Ito, Zamora. Wala akong kasalanan, wala akong kasalanan. Burgos. Aming Panginoon, pupupin po ninyo ang kaluluwa ng isang inosente. Hindi na ituloy ang kanyang huling habilin at siya ay nalugutan na ng hininga. Isa sa mga panakong hindi ito ay si Pasiano na lubos na nanggigilaitis sa puot at galit dahil sa pagpaslang sa mga inosenteng pari, lalo na sa kanyang naging guro na si Padre Burgos. Lahat ng pangyayaring ito ay naikwento ni Pasiano sa kanyang nakababatang kapatid na si Jose Rizal. Dahil sa kanilang hindi makatarunang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino at nag-iwan ito ng maitinding epekto lalong-lalo na kay Jose Rizal. At dahil dito, inialay ni Rizal ang el filibusterismo sa kanila. Tayo.